This video, mayroong ditong nagmi-message sa akin sa Messenger at babasahin natin to kung anong laman ito sa Messenger, no? At tungkol ito kay sa mga trending ngayon ni Carlos Yulo sa kanyang tungkol sa kanyang nanay. So basahin natin. Madam, pwede bang magtanong kung ikaw po sa isang nanay ni Carloy o Carlos Yulo, hindi ba nakakaya na maghingi ka ng sorry sa public para lang sa anak dahil na maraming paratang ni Carloy sa kanyang nanay na nagwawaldas ng pera at ito ay nagkakasino pa. Ano sa palagay niyo, madam? Hindi ba ito nakakawala ng respeto? Salamat po. Ito po, sinagot na po ito ni Carloy at pakinggan natin yung mga sinasabi ng isang artista at sikat na artista. Walang iba kundi ito ay si Sylvia Sanchez. So panoorin natin mga langga. Yung mga nanay niyo. Kasi ako, hindi kami perfect na mag-ina, nag-aaway rin kami. Pero masasabi ko, minahal ko ng todo ang nanay ko. Kaya siguro, ito rin ang balik sa akin. Huwag niyong bastusin ang magulang niyo. Kasi pag pinaiyak niyo rin ang magulang niyo, lalo ang nanay niyo, mabigat yan sa buhay. Kung buhay pa nanay niyo, make sure na sabihin niyo sa kanya at ang mga tatay niyo na mahal niyo sila. Huwag kayong mahiya. Huwag niyo sila i-take for granted. Kasi once mawala na sila sa buhay niyo, hindi niyo na sila masasabihang mahal ko kayo, nasa huli ang pagsisisi, di ba? So, ngayon pa lang, kung hindi kayo magkasundo ng magulang niyo, kung may konting tampo ka sa magulang niyo, nanay natin yun, tatay natin yun. Tayo magpakumbaba. Huwag tayo magmalaki sa mga magulang natin. Kahit sila may kasalanan. Respeto sa mga magulang. Totoo talaga sinasabi ng isang artista na walang iba kundi si Sylvia. May kwento pala ako sa inyo. Nung hindi pa ako nagkaasawa, yung bang masama ang loob ko sa magulang ko kasi nga kumbaga hindi pa tapos yung sahod ko, nandyan na, kumbaga balihan ako ng mga ilang buwan, hindi ako nakakatanggap ng sahod ko hanggang inabot ako ng 7 taon sa amo ko na ang hawak ko lang ay ganitong halagang pera, tapos 3 piraso lang na t-shirt na damit at 3 pirasong short. So para bang naisip ko, bakit ganito ang magulang ko? Bang lahat ng responsibilidad kumbaga parang inako ko na. So, sa madaling salita, fast forward tayo mga langga. Hindi pala ganong kadali palang ganong sistema. Nung ako'y nagkapamilya na, nung ako'y nagkaanak na, doon ko pala na-realize na, ang hirap pala pumasok ng pera sa pamilya mo kahit may mga anak ka na. Yung bang masama lagi ang loob mo sa magulang mo. Kaya nga, pag may problema ka, wala kang ibang tatakbuhan kundi nanay mo. May problema ako noon, ganito ganyan, tatakbuhan ko nanay ko. Kaya nung time na yun nagpatawad ako, ay ang ganda ng dating ng ang aking buhay. Nagkaroon ako ng negosyo. Kaya nga ang pagpatawad sa totoo lang yung bukal sa loob, at huwag niyong kalimutan na ang magulang niyo kahit anong mangyari, kahit anong sama ng ugali o kahit anong ginawa sa iyo ng magulang mo, as in magulang mo pa rin sila. Hindi mo kayang talikuran ang magulang mo, lalong-lalo na sa mga ganitong sistema na may mga problema ka. Bagkus nga, dadagdagan ka pa ni Lord ng problema. Maniwala kayo sa akin. Dadagdagan pa kayo ng maraming napakabigat na problema na hindi nyo rin minsan makakaya. Pero pag may problema kayo at naidaing nyo sa magulang nyo, iiyak kayo sa balikat na magulang nyo, sasabihin nyo sa magulang mo lahat ang mga problema mo. Ang sarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam yung mayroong kang iiyakan, na mayroong kang sasabihin at mayroong mag-a-advise sa'yo. Ang pera ay nandyan lang yan. Pag once na nalikuran nyo ang magulang nyo, talaga maniwala kayo sa akin. Oo, nandyan lang yung kayamanan, yung pera. Pero may re-realize nyo na kailangan nyo pala ang magulang. Kailan pa kayo magsisisi? Kailan pa kayo sasabihin nyo sa magulang nyo na mahal yung magulang nyo? Pag wala na sila? Ako, sa totoo lang, itong pagbalik ko dito sa abroad, kaya nga, diba, mayroon akong video nandyan. Yung pagsakay ko parang ng eroplano papunta rito sa Saudi. Sabi ko, gagawin ko ang lahat para naman magiging masaya naman yung nanay ko habang buhay pa. Saka ko gagawin pag wala na yung nanay ko. O, diba, sasamahan ko yung nanay ko hanggang may hininga pa siya. Kaya nga, yung pag-uwi ko ng Pilipinas,
Di ba lagi kong sinasabi dyan sa live ko na titira ako sa probinsya kasi nga sasamahan ko ang nanay ko habang buhay pa siya. Bibigyan ko siya ng kaligayahan habang buhay pa siya. Saka lang ba ako pagsisisi pag wala na yung nanay ko? Di ba? Ang hirap isipin. Kaya tayong mga bagong sibol, ang mga kabataan ngayon, pag-isipan nyo mabuti. Mahalin nyo ang magulang nyo. Higit pa sa buhay nyo kasi ang biyaya darating ng darating sa inyo, hindi nyo masasabi. Ito lang masasabi ko, mag-ingat tayong lahat.